Nalalapit na ang oras ng muling pagtutuos ni Solwi at Jeon. Pero sa pagkakataong ito ay haayan niyang ang AI ang kumilos para sa kanya. Nag-prepare siya ng ilang mga bagay para makatulong dito sa oras na magsimula na ang kanilang laban kontra kay Jeon. Habang nag-iisip kung may nakaligtaan pa ba siya ay naalala niya na meron pala siyang nakuhang insight points nitong nakaraang buhay niya. Habang tinitignan naman ni Solwi ang kanyang Windows system ay di niya namalaya na naka-rating na pala si Jeon. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kanya at tinanong kung bakit may hawak siyang sandata. Nagulat naman ang ating bida sa pagdating ni Jeon, di niya ito namanlaya na nakalapit na pala sa kanya. Sinabi na ng system window na biglang nag-pop up na ang AI na ang magtutuloy ng laban. Bigla na muling humiwalay ang diwa ng ating bida sa kanyang katawan. Ang AI na muli ang nagko-control sa katawan niya. Kinakabahan si Solwi sa mga pwedeng mangyari, baka kasi maisip ni Jeon na may kakaiba sa kanya. Muling tinanong ni Jeon kung bakit siya may hawak na sandata. Sumagot naman ang AI at nagpalusot na kaya niya hawak ito ay dahil nag-insayo siya. Nabigla naman si Solwi at di niya inaasahan na may kakayahan palang magsalita ang AI. Buong akala niya ay isa lang itong killing machine. Nagkatinginan saglit ang dalawa pero sa huli ay tinanggap na ni Jeon ang sinabi ng AI. Nakahinga naman ng maluwag si Solwi at mabuti na lang ay naging matipid sa pagsagot ang AI. Iniabot na ni Jeon ang chipil para ibigay kay Solwi. Sa pagkakataong ito ay sa di malamang dahilan ay hindi na nagpaliwanag si Jeon kung ano ang chipil sa AI. Marahil ay dama niya rin na medyo kakaiba ang pag-uugali nito. Inaya na niya ito kaagad na sumunod sa kanya at sasamahan niya ito papunta sa Martial Art Academy. Pagkakuha ng AI ng chipil ay agad na niya itong kinain at sumunod kay Jeon. Habang naglalakad at ngumunguya ay pinagmamasdan na ng AI si Jeon na tila sinusukat na nito ang kakayahan nito. Di pa man sila nakakalayo ay muli nang nagsalita ang AI. Hinanap na niya kay Jeon ang Flying Dragon Pill na kasama sa binigay ni Ganma. Agad namang napahinto si Jeon sa sinabi ng AI at tinanong ito kung ano nga ulit ang sinabi nito. Habang nakasiting pretty ang ating bida habang nanonood ay napabilib pa siya lalo sa AI. Inakala niya na puro pakikipaglaban lang ang alam nito. Di niya sukat akalain na magagawa din pala nitong makipag-usap. Nahihiwagaan siya kung paano tumatakbo ang utak ng AI na ito. Gaya din ng mga sinabi ni Solwi ay sinabdi ng AI na mukhang hindi lang nasabihan si Jeon ni Ganma pero nangako ito na bibigyan siya ng isang Flying Dragon Pill nito bukod sa chipil. Natatawa naman ang ating bida nang marinig na ginaya lang nito ang sinabi niya noon. Ngayon ay inaabangan na ni Solwi ang pagkakataong ito kung saan aatakihin siya ni Jeon. Tinitignan niyang maigi kung paano magre-react dito ang AI. Iba naman ang nangyari sa inaasahan ng ating bida. Laking gulat niya nang biglang umatake ang AI, din na nito hinaante pang kainin o maibigay ang Flying Dragon Pill sa kanya. Maging si Jeon ay nagulat sa nangyari pero kahit ganoon ay nagawa pa rin niyang umiwas sa ataking ito sa kanya ng AI. Agad siyang nakayuko at nakalayo sa AI. Tinanong niya ito kung bakit niya ito biglang ginawa. Di pa man lubusang nakakahinga ng maluwag si Jeon ay sinundan at pinaulanan na siya muli ng mga atake ng AI. Ginamit nito ang pang-anim na basic technique ng Sohway School at tuloy-tuloy na inatake si Jeon. Tinatawag ang technique na ito na Sosang Chi Strike. Di naman inaasahan na gaya ng dati ay magra-rush attack na naman ang AI. Na para sa kanya ay isang agresibo pero delikadong pamamaraan. Bukod pa doon ay ibang level ng kalaban nitong si Jeon kaya't hindi siya makampante at baka hindi umubra ang ginagawang ito ng AI. At gaya nga ng iniisip niya ay hindi ito umubra sa mas malakas na kalaban. Napa-atras ang AI na magawa itong kontrahin ni Jeon. Alam ni Solwi na sasable ito dahil ginawa na rin niya ito nung nakaraan. Bigla namang natigilan ang ating bida sa kakakuda niya lol. Napansin niya na nasa kaliwang kamay na ng AI ang sandatang hawak niya. Bigla itong nagliwanag. Ginamit na ng AI ang Grand Ship Sword Technique. Wala nang nagawa si Jeon at di niya inaasahan ang ganitong atake. Maski si Solwi ay natikom ang bibig sa gulat. Sa isang iglap ay humiwalay na ang kaliwang kamay ni Jeon sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay napasigaw na lang siya sa sakit. Napatilapon siya sa pader sa lakas ng ataking ito ng AI. Hindi makapaniwala si Solwi sa kanyang nakita. Ayan pa, iyak katuloy.
Di niya sukat akalain na pwede palang ma-activate ang Grand Ship Sword technique sa ganitong pamamaraan. Ginamit ng AI ang Sosang Chi Strike para ma-activate ang teknik nito. Sinama niya sa pag-atake ang pag-a-activate kesa magmukhang team ang kakagalaw ng ulo mo para mapalabas lang ito gaya ng ginagawa ng ating bida. Mas lalong napabilib ang bida sa galawan ng AI. Basic technique lang ang Sosang Strike pero lumakas ito dahil na-combo mo ito kasama ng Grand Ship Sword technique. Alam niyang mas magaling mag-isip ang AI sa kanya pero di niya inaasahan na magmamukhang utak manok siya kumpara dito. Gayunpaman ay nagpapasalamat na rin siya dahil bukod sa malaki na ang tayansa niyang manalo ay may natatunan pa siyang bago dahil dito. Kita naman ang pagka-bored sa mata ng AI habang tinitignan ang sugatan ng si Jeon. Tila hindi pa ito nagseseryoso sa laban nila. Di inaasahan ni Jeon na mayroong knife moves ang kalaban niya. Sinabi niya na gumamit ang AI ng sword techniques gamit ang kutsilyo. Hindi man ito nakamamatay na atake pero nagawa pa rin nitong patalsikan siya. Ang yabang pa rin nitong si Jeon kahit isa na lang kamay niya. Nahihiwaga naman si Jeon na tila biglang lumakas itong si Solwi malayo sa mga status report sa kanya. Naiintimida naman si Solwi sa lakas ng presensya ni Jeon. Kahit nawala na ito ng isang kamay ay napakakampante pa rin nito. Nilabas na ni Jeon ang kanyang punyal. Marami siyang katanungan pero sa tingin niya ay malalaman niyang lahat ito sa oras na matalo na niya itong kalaban niya. Agad na siyang sumugod. Nakapunta kaagad siya sa harapan ng AI para umatake. Sinabayan naman ito ng AI sabay na magka-espasyo ay ginamit niya kaagad ang skill na explosive field. Nagkaroon ng pulang liwanag ang espada niya at naipon sa dulo nito ang napakatinding concentration ng chi. Itinira niya ito papunta kay Jeon pero agad itong naiwasan. Gayunpaman ay nagulat pa rin ito dahil di niya ito inaasahan. Muli siyang sumugod sa AI pero nagawa rin itong umiwas ng patambling. Sakto namang lumanding ang AI sa dingding at dahil dito ay mas mabilis siyang naka-counter gamit ang gravity niya pababa. Sa isang atake ay nagawa niyang hiwain ang kanang balikat ni Jeon. Muling nagkaharap ang dalawa ng mata sa mata. Kahit nanginginig ay pinipilit pa rin ni Jeon na pantayan ang kumpiyansa ng AI. Bilib naman si Solwi sa lakas at bilis na pinapakita ng AI. Di niya alam kung saan niya ito hinuhugot gayong iisang katawan lang din naman ang ginagamit nila. Kahit si Jeon na hirap siyang talunin ay walang magawa dito. Ramdam na ng ating bida ang tagumapay. Pero syempre may balat siya sa puwet kaya bigla namang nasira ang espadang gamit ng AI. Mukhang nabawasan na naman ang tayansa ng ating bidang manalo. Tila naman walang pake ang AI sa nangyaring ito at mukhang inaasahan na niya ang ganitong pangyayari. Di kinaya ng malaking kutsilyong ito ang Grand Ship Sword technique. Marahil ay dahil hindi ito compatible. Malas lang ng ating bida na ngayon pa ito nasira. Nangingiti naman si Jeon dahil naalala niya na may pinapabigay din palang espada si Gunma kay Solwi. Mabuti na lang at di niya ito binigay. Mukhang pinapanigan pa rin siya ng swerte. Nanghihinayang naman si Solwi dahil hindi niya naitago noon sa inventory niya ang espadang Shadow Slicing Sword bago siya mamatay noon. Kinutya naman ng AI ang mga pinagsasabi ni Jeon. Dinagdag pa niya na ang mga pinapakiang teknik ni Jeon sa kanya ay ubod ng babagal at nakakaawa. Tinawag niya ring itong slimy little spy na siyang nagpa-trigger kay Jeon. Nagulat naman si Solwi sa trash-talking skills ng AI. Pinagbantaan din ng AI si Jeon na pahihirapan nito ang pagkamatay niya. Nagugulat naman si Solwi sa inaasal ng AI pakiramdam niya ay ibang tao na ito at hindi siya. Sa sobrang asar naman ni Jeon ay nawala na ang composure niya. Dali-dali niyang sinugod ang AI. Na madali namang nailagan nito. Patuloy siyang hinabol ni Jeon at ditinigilan hanggang sa makorner na niya ito. Muli siyang umatake pero muli ring nakaiwas ang AI. Tumalon ito patagilid at sinabihan si Jeon na wag ito maging masyadong emosyonal. Sa pag-ilag niyang ito ay pinabaunan niya si Jeon ng surpresa. Kaya pala siya paatros noong umiilag. Nais niya palang mapadpad sa mesa kung saan matatagpuan ang White Spirit Bomb na itinabi ni Solwi. Inihagis niya ito papunta kay Jeon. At di na nito nagawang umilag pa. Nagkaroon ng matinding pagsabog na sakto sa pagmumuka ni Jeon. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung paano silang nakapaglalaban ng ganito gayong nasa library sila.
Nagawa pa ring makaligtas ni Jeon sa point-blank na pagsabog na iyon kahit papaano. Pero bago pa man siya makakilos ay binato na siya ng AI ng kunay na may lason. Tumama ito sa kaliwa niyang balikat. Di pa rin makapaniwala si Solwi sa galing ng AI. Nagawa nitong talunin si Jeon ng walang kahirap-hirap. Habang papalapit naman ay sinasabi ng AI kay Jeon kung bakit siya mukhang kawawa. Mukhang di pa rin ubos ang baong trash talk ang AI natin. Sinabi ng AI na pahihirapan niya ito bago tapusin. Dahil kailangan nitong magbayad sa paghaamon sa kanya. Alam ng ating bida na kapag hindi nabigyan ng antidote si Jeon ay mamamatay ito. Kaya't pinapatigil na niya ang AI dahil kinakailangan nila ito ng buhay at ihahandog nila ito kay Gunma. Sa kasamaang palad ay mukhang hindi papaawat sa kanya ang AI na ito. Pilit inaawat ni Solwi ang AI sa pagtapos kay Jeon. Pero wala itong saysay dahil di siya pinapansin nito. Wala itong pake at patuloy na siya sa pagtapos sa buhay ng kanilang kalaban. Mabuti na lang at may biglang lumabas na system window na nagtatanong kung anong balak gawin ni Solwi. Pinapipili siya nito kung tatapusin na ba niya si Jeon o patutulugan lang. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil dito. Hindi niya akalain na isa palang lunatic ang AI ng system. Agad na niyang pinili ang patulugin lang ito na option. Nagulat naman siya dahil bigla na siyang nakabalik sa katawan niya. Hindi na siya nagkaroon ng oras para maabsorb pa ang mga nangyari dahil kinakailangan na niyang magmadali dahil baka tuluyan ng mamatay si Jeon dahil sa lason. Kaya't bago pa mangyari iyon ay pinakain na niya dito ng sapilitan ang antidote. Nabawi na niya muli kay Jeon ang Flying Dragon Pill pati na rin ang Shadow Slicing Sword. Sa loob ng Yuan Palace tahimik na umiinom ng tsaa si Gunma habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa lugar na ito. Naputol naman ang katahimikang nararanasan niya nang biglang may dumating na lalaking nakaitim na tila isang ninja. Ang pangalan ng lalaking ito ay Qian Guang at siya ay isa sa personal na bodyguard ni Gunma. Siya rin ang nagsisilbing kanang kamay nito. Tinanong ni Gunma si Qian Guang kung anong naging balita sa naging misyon nila. Sinabi naman nito na sa kasamaang palad ay may nangyaring di kanais-nais. Muli siyang tinanong ni Gunma kung ano ang problemang kanilang kinaharap. Sinabi nito na ang mga taong sinusubaybayan nila ay napansin sila at sila ay napalaban. Ilan sa mga kasamahan niya ang namatay sa failed mission na ito. Tinanong ulit siya ni Gunma kung may naiwan ba silang ebidensya. Sinabi naman nito na hindi ito dapat mag-alala dahil gumamit sila ng bone melting acid. Ang bone melting acid ay isang uri ng nakamamatay na laso na kayang tunawin ang buto at laman ng sinuman at hindi ito nag-iiwan ng bakas. Ginamit nila ito sa mga kalaban nila pati na rin sa mga kasamahan nilang hindi pinalad. Hindi makapaniwala si Gunma na nagawang malaman ng mga kalaban na sinusundan sila ng mga Tiga Silver Spirit Unit. Ang mga taong pinamumunuan ni Qian Guang. Ang Silver Spirit Unit ay isa sa mga pinaka-importanteng mga tauhan ni Gunma. Binubuo ito ng malalakas na mandirigma na di lang malakas kundi planchado din magsikilos. Mga elite na mandirigma ito na eksperto sa pagkuha ng mga impormasyon at pag-iwas sa mga kalabang tumutugi sa kanila. Tapos may mga nakakita sa kanila. Mukhang hindi lang dalubhasa ang nakakita sa mga ito. Baka isang Supreme Master ang nakabuko sa kanila. Sinabi naman ni Qian Guang na hindi mga Tiga Great Imperial Pavilion ang mga taong tumugi sa kanila. Nagtataka siya at nahihiwagaan dahil biglang naglagay ng dagdag na tao sa The Great Imperial Pavilion. Tingin ni Gunma ay may nagsiwalat ng impormasyon nila. Hindi naman ito mapaniwalaan ni Qian Guang dahil mas dinobol pa nila ang pag-iingat nila ngayon kumpara sa mga dating misyon nila. Natawa naman si Gunma nang marinig ang mga salitang ito na binitiwan ng kanyang kanang kamay. Tinanong niya ito kung sino-sino ba talaga sa mga tao niya ang makukumpirme nitong matapat sa kanya. Natigilan naman si Qian Guang dahil hindi rin siya sigurado sa kanyang isasagot. Alam ni Gunma na unti-unti na siyang natatalo. Parami na ng parami ang mga tao niya na bumabaliktad papunta sa mga ibang disipolo ni Qian Ma. Sinisisi naman niya dito ang kakulangan niya sa impluwensya. Kaya't labis ang kalungkutan niya para sa mga taong tapat sa kanya. Sinabi niya kay Qian Guang na nangyari ang lahat ng ito dahil mahina siyang master. Pinabulaanan naman ito ni Qian Guang at sinabing buong buo ang tiwala nila kay Gunma na maghaari. Ito sa loob ng 1,000 taon. Natawa naman si Gunma nang marinig ito mula kay Qian Guang.
Nalimutan na niya na dati ay ganito nga pala kataas ang pangarap niya. Kumpara kay Ganma ay higit na mas malalakas at maimpluwensya ang mga tiga-sunod ng ibang mga disipolo ni Qianma. Mula sa mga lords ng pavilion, mga directors ng mga academy, pati na rin sa mga councilmen at agents ay iwan na iwan si Ganma sa ibang disipolo. Meron pang mga kuro-kuro na pati mga elders ng Central Administration ng Demon Cult ay direktang naglilingkod sa ibang disipolo. Tinanong naman ni Ganma kung ano nang nangyari kay Solwi, ang taong nagbigay sa kanila ng sikreto ni Guisama, at napag-alaman niyang ngayon na ang araw ng simula nito sa academy. Pinadala ni Qianguang si Jeoan para magsilbing bodyguard ni Solwi lol. Hindi naman buo ang tiwala ni Qianguang sa mapang binigay sa kanila ni Solwi. Nang marinig ito ni Ganma ay tinanong niya ito kung nakita o nakilala na ba niya ito ng personal. Sumagot naman si Qianguang na narinig niya lang ang mga usap-usapan tungkol dito. Pinaimbestigahan ni Ganma si Solwi at napag-alamanan niya ang rason kung bakit galit na galit si Guisama, ang Lord ng The Great Imperial Pavilion dito. Ang dahilan ay dahil pinasok nito at iba pa niyang kasamahan ang opisina ni Guisama nang walang pahintulot para lang magnakaw ng mga martial art tomes. Laking gulat ni Qianguang nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na miyembro ng isang company ay maglalakas loob na gawin ang mga bagay na ito. Tawang-tawa naman si Ganma pag naalala niya ang mga pinaggagawa ni Solwi. Gayunpaman, hindi pa rin siya agarang pinarusahan ni Guisama. Pero ang lahat ng mga kasamahan nito sa company ay lahat ay pumanaw na. Nabilang sila sa isang misyon at namatay sila sa mga kamay ng mga tiga Mount Huasek. Nablitaan na ito noon ni Qianguang pero di niya sukat akalain na mga kasamahan pala ito ni Solwi. Tanging si Solwi na lang ang natitira sa mga kasamahan niya. Bigla namang napaisip si Qianguang at tila mukhang totoo nga ang binigay sa kanila ni Solwing mapa. Mukhang hindi siya basta mapaligpit ni Guisama dahil nawawala ang mapa nila at tanging si Solwi lang ang maaaring nakakaalam kung nasaan ito. Ito ang dahilan kung bakit ang mismong mga tiga Silver Spirit Company ang pinadala ni Ganma sa misyon. Sa kasamaang palad ay sumabli ito at maraming namatay. Hindi naman pa masyadong sigurado si Ganma. Masyadong mabigat na ebidensya ang binigay sa kanila ni Solwi kaya't napakahirap nitong paniwalaan. Sa mapang iyon ay makikita ang mga nakasalamuhang tiga ibang sektang kalaban nila ni Guisama. Napakalaking iskandalo nito kung ito'y mapapatunayan. Kaya nahihirapan siyang magtimbang dahil nagmula lang ang ebidensyang ito sa isang simpleng lieutenant. Base naman sa sitwasyon ay tingin ni Ganma ay napansin ni Guisama na nawawala ang mapa ng mapadpad na si Solwi sa Heavenly Sun Archive. Nagtataka naman si Qianguang kung bakit pinadala ni Ganma si Solwi sa Martial Art Academy at binigyan pa ng mamahaling espada at pilgayong wala naman na itong importansya sa kanya dahil nasa kanila na ang mapa. Sinabi naman ni Ganma na ginawa niya ito dahil ito ang ipinangako niya kay Solwi kapalit ng nakuha niya. Iniling mismo sa kanya ni Solwi na tulungan siya nitong lumakas. Pakiramdam naman ni Qianguang ay mahihirapang makapasa si Solwi sa academy sa kanyang level ngayon. Alam ni Ganma na ganito nga ang mangyayari pero kahit papaano ay umaasa siya na malalagpasan ito ng ating bida. Pakiramdam niya ay magiging isa sa mga importanteng tao sa buhay niya si Solwi. Bilang isang disipolo ni Qianma, si Ganma ay nasa posisyon kung saan hindi na siya makaabante o maka-atres pa. Ito ang dahilan kung bakit nalalapit ang loob niya sa ating bida. Pakiramdam niya ay nakikita niya ang sarili niya dito. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng taong ito upang makaalis sa sitwasyong kinalalagyan niya ngayon. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay may mga dumating ng hindi inaasahang mga bisita. Sa di kalayuan napansin niya na paparating na ang iba pang disipolo ni Qianma. Ang tatlong ito ang kalaban ni Ganma sa karera sa susunod na mamumuno sa buong Demon Cult. Sa labas naman ng Yuan Palace ay makikita natin si Solwi na bit-bit-bit-bit si Jeoan. Nilagay niya ito sa loob ng lalagyan na tila isang sako, papunta na siya sa loob ng Yuan Palace nang bigla siyang harangin ng gwardyang nagbabante dito. Tinanong ng lalaking gwardya kung anong sadya ni Solwi dito. Ang lalaki ay nagngangalang Bangok, mababa lang ang stats sa health at chi nito pero parehas sila ni Solwi ng fighting power. Natulala namang bahagya si Solwi at iniisip kung bakit ganito kalakas ang mga gwardya sa lugar na ito. Muli siyang tinanong ng lalaki sa pakay niya. Nagpakilala siya at sinabing ang sadya niya ay ang fourth disciple na si Ganma.
Hinanapan siya ng appointment nito at nahihiya naman niyang sinabi na meron. Umalis na ang lalaki para kumpirmahin kung totoo ba ito pero sinabi niya rin na mananagot si Solwi kung nagsisinungaling lang siya. Nagulat naman si Solwi dahil napaka-agresibo nito. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na ito at pinapasok na si Solwi. Naglakad na si Solwi papunta sa lugar kung saan naroon si Ganma. Bigla naman siyang nagulat nang makita niya na lahat ng disipolo ni Chienma ay narito. Nang kanyang tignan ang stats ni Salma gamit ang system ay hindi niya ito makita sa sobrang taas. Tinanong siya ni Ganma kung bakit siya narito. Nataranta naman si Solwi dahil ang bitbit niya ngayon ay ang spy na si Jeon. Ang problema lang ay nandito si Salma na siya namang pinaglilingkuran nito. Muling tinanong ni Ganma si Solwi kung ano ba ang ginagawa niya dito. Alam niya kung ano ang dala-dala nito kaya na-pressure na rin siya. Tinanong naman ng isa sa mga disipolo si Ganma kung sino itong si Solwi. Habang iniisip naman ni Solwi kung anong dapat niyang gawin ay lumabas ang di niya inaasahan. Lumabas ng muli ang window system. Pinapapili siya nito sa tatlong option. Una ang sabihing dala niya ang spy ni Salma. Ikalawa ay sabihin niyang wag makialam si Maho isa sa mga disciple kundi ay tatapusin niya ito. Ikatlo ay sabihan na isang asshole si Ganma lol. Halos mahimatay si Solwi nang makita ang mga pagpipilian niya.